Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Naku po, naku po. Eto na nga mga kababayan, alam nyo, itong si Katunying, binabanatan natin ito dati dahil pinagtatanggol niya si Pangulong Bongbong Marcos. At noon pa man, na alam natin na hindi na talaga maganda yung ginagawa. Pero pinagtatanggol niya, kaya nga lagi natin tong natatapik si Katunying dahil ang iniisip natin, parang nawawala na ata ang angas, ang tikas ni Katunying. Parang nagpapabudol na rin talaga. Parang nagpapadala na rin sa pambobola ng kanyang sinusuportahan na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa wakas mga kababayan, itong si Katunying, nagising na mga kababayan at mukhang galit na galit si Katunying dito sa mga kaganapan na nangyayari sa ating lipunan na noon pa man ay talagang tinututulan na natin. Hindi ko alam kung bakit umabot pa sa ganito katagal na punto bago ba realize ni Katunying na hindi na tama ang nangyayari sa ating kapaligiran. Pag-uusapan natin yan pagkatapos nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, yun na nga mga kababayan. Alam naman natin, itong si Katunying ay masugid na taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. At syempre, ni Speaker Romualdez. Pero ngayon, mga kababayan, ay mukhang nagising na po itong si Katunying. Hindi natin malaman kasi itong si Katunying ay alam natin noon pa na ito ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. To tell you frankly, to tell you honestly, malapit sa puso ko ang mga Iglesia ni Cristo. Alam mo kung bakit? Muntik na ako maging Iglesia ni Cristo sumasamba-samba na rin ako. Sinusundo-sundo ako dati pag di ako nakakapagsamba. Nagkataon nga lang na umalis ako sa lugar noong mga kamag-anak ko ng mga iglesia. Doon medyo nawala na sa oras at nawala na sa isip ko yung pagsamba. Pero ganun pa man, malapit sa akin ang Iglesia ni Cristo dahil kamag-anak ko dito sa Metro Manila. Lahat yan, karamihan, hindi man lahat, pero 99% mga Iglesia ni Cristo. So now, eto mga kababayan, si Katunying biglang sumabog na. Biglang, para sa tingin ko dito, biglang nagpumiglas na yung damdamin ni Katunying na matagal na niyang pinipigil dahil alam naman niya sa sarili niya na hindi tama ang nangyayari sa ating bansa. Pero siguro ang nangyayari dito, si Katunying ay still hopeful na mababago ang kalakaran na nangyayari sa ating lipunan. So now, mga kababayan, pag-uusapan din natin ay isa sa pag-uusapan natin ay regarding dito sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, very happy talaga dyan sa mga desisyon nyo na yan. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero ngayon, pag-uusapan muna natin itong sinabi or a statement ni Katunying. Si Anthony Katunying Taberna. Yan, Okay, so ito, panoorin natin mga kababayan, I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Ayun, okay. Yan po ang sinasabi natin. Iyan na rin ang sinasabi natin
Yan na rin ang sinasabi namin dati pa. And it took time for you to realize what is happening to this very country. No? So now, at least ngayon, alam na natin na si Katunying ay alam na niya na may nangyayaring katiwalian dito sa ating bansa. Kahit alam naman natin yan noon pa. Umpisa pa lang, first year, first 6 months, alam na natin yan. At, pero, ganun pa man, mga kababayan, ako natutuwa. Natutuwa ako dito sa inisyatibo or sa action na ito ni Katunying. No? Hindi natin alam kung baka hindi na talaga niya mating. Baka hindi na niya talaga matanggap na ganito ang nangyayari sa ating bayan. Kasi ako naniniwala pa rin naman ako na si Katunying kahit papaano may konting pagmamahal pa rin yan sa ating bayan. Oo. Hindi natin alam Oo. Pero dito, pag-usapan lang natin itong particular na video na ito, particular na statement niya. Congratulations, Katunying. Oo. At sa wakas, na-realize mo rin na hindi maganda ang nagiging takbo ng ating bansang Pilipinas. So now, marami pa pong lalabas. Marami pa pong lalabas na supporter din nila ang magsasalita laban sa kanila. Nako po, eto na nga mga kababayan na sinasabi natin Alam nyo, yung mga sabihin na natin, quote-unquote, loyal supporters ng mga Marcos, kahit sabihin pa natin mga loyal yan, pero yung loyalty niyan, yung iba hindi, pero yung mga lutang na panatiko, lutang na supporters, mga bulag na supporters, mananatili na yan dyan. Wala na tayong magagawa dyan. Pero, yung mga may utak, yung mga nag-iisip ng mga supporters, they will realize, they will realize how bad the situation of our country is. Okay? Kahit supporter ka pa niyan, even us, even the Duterte supporters, kung meron kami nakikita na hindi maganda sa aming sinusuportahan, babanatan namin yan. Oo. Hindi kami magiging katulad nila na sunod-sunuran na himod ng wet packs ng kanilang sinusuportahan kahit mali na ang nangyayari. And obviously, mga kababayan, based on the statements and yung mga sinabi ni VP Sara nung nakaraan, that only proves that what we are saying in this channel and the channel of the Banateros are true and nothing but the truth. Correct ang sinasabi natin. Kung pagbabasehan natin yung mga sinabi ni VP Inday Sara at isa sa mga patunay ay itong kanilang masugid na taga-suporta na loyalista na walang iba kundi si Katunying Anthony Taberna. At regarding mga kababayan doon sa iglesia, I'm very happy and we are very happy for that decision. Kung ano ang desisyon na yan, malalaman natin yan sa tamang panahon. Pero ngayon kasi, I'm not in the right position to napag-usapan itong mga bagay-bagay na ito dahil hindi naman po ako kausap Hindi naman po ako ang direkta na nakakaalam nito. May nagkwento lang sa akin na di umano, ganito, ganyan, ganon. Ay, nako po, natuwa ako doon. Pero ganun pa man, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Alam ko naman na ang Iglesia ni Cristo ay hindi yan kakampi sa mga pabangag-bangag at syempre sa katiwalian, kriminalidad, hindi yan kakampi sa mga ganyan. Ayaw niyan ng kaguluhan ng Iglesia ni Cristo. And same thing with KOJC sa pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nga, ako, mga kababayan, it doesn't matter what religion or what congregation you belong. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, ay ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas na pag pinabayaan natin, sabi nga ni VP Sara Duterte na this country will be dragged to hell. Yun ang sinabi, wala na pong pag-asa, hopeless. And that statement alone of VP Sara Duterte is an indirect na pahapyaw, indirect message na tayo ay magsalita
tayo ay pumuna, tayo ay labanan natin ang mga kasamaan na yan. Okay? So, hanggang dito na muna ang video natin. Once again, this is Master Lesson. Thank you. God bless you all. And to God be the glory.